Alam nyo, may mga pangalan talaga sa showbiz na kapag narinig mo, parang parte na ng buhay natin. At isa na dyan, for sure, si Gladys Reyes. Pero, ang tatalakayin natin ngayon ay hindi lang yung mga nagawa na niya, kundi isang napakatalinong career move na gagawin pa lang niya, ang kanyang pagbabalik. O yan, isang salita lang, Clara. Para sa isang buong henerasyon ng mga Pilipino, automatic yan, di ba? Agad mong maaalala yung isa sa pinaka-iconic at aminin na natin, kinainisang kontrabida sa kasaysayan ng Philippine TV. Ganyan kalakas ang tatak na iniwan ni Gladys Reyes. So bago tayo dumating sa pagbabalik niya, lika muna't balikan natin kung paano nga ba nabuo ang alamat niya bilang ang primera kontrabida. Dito kasi talaga nagsimula ang lahat, kung saan sabay siyang minahal at kinamuhian ng buong bansa. Yung titulong Primera Kontrabida, hindi yan basta-basta. Isipin nyo, parang korona yan na binigay sa kanya bilang pagkilala sa galing niya sa pagiging kontrabida. Sa totoo lang, pag sinabi mong kontrabida sa Pilipinas, imposible talagang hindi pumasok sa isip mo ang pangalan niya. At syempre, eto na, ang ugat ng lahat. Sino ba naman ang makakalimut kay Clara Del Valle sa Mara Clara? Ito yung breakthrough role niya sa ABS-CBN na nagpasikat sa kanya ng todo. Grabe yung mga linya at sampalan dyan, di ba? Dyan talaga nagsimula ang lahat. Okay, so sumikat siya bilang Clara. Pero ang tanong, dun lang ba siya? Hindi. Pinatunayan ni Gladys na marami pa siyang kayang gawin. At dito na nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang respetadong freelance star sa industriya. Tingnan niyo to. Mula 1994 sa Little Miss Philippines, tapos sumabog bilang si Clara noong 1992 at tuloy-tuloy hanggang ngayon. Isipin niyo yun, 4 na dekada na siya sa showbiz. Sobrang bibihira ang artistang may ganyang klase ng staying power. At bilang freelance artist, ang galing ng naging posisyon niya. Siya na mismo ang nagsabi, isa siyang katrabaho ng lahat. Walang network boundaries. Nakagawa siya sa GMA, sa TV5, sa Net25. Patunay lang yan kung gaano kataas ang respeto sa kanya ng buong industriya. At eto na nga, ang pinaka-highlight ng usapan natin. Matapos ang maraming taon, ang kanyang desisyon na bumalik kung saan talaga siya unang sumikat, ang kanyang kapamilya comeback. Markahan niyo ang taong ito, 2025. Ito ang taon ng kanyang official homecoming. Sa showbiz, ang isang pagbabalik na ganito ay hindi lang simpleng pagpirma ng kontrata. Simboliko ito para kang bumabalik sa sarili mong tahanan. At sa sarili niyang mga salita, ramdam na ramdam mo yung excitement niya. More meaningful and challenging projects. Malinaw na hindi siya bumabalik para mag-relax lang. Nagbabalik siya dahil may hinahanap siyang mas malaking mga hamon. So eto yung tanong na mahalaga. Bakit ngayon? Matapos ang napakatagumpay na freelance career, ano ba talaga yung diskarte o yung strategy sa likod ng pagpirma niya sa Star Magic at pagbabalik loob sa ABS-CBN? Well, tingin ko, a major advantage here is future-proofing her legacy. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Ang pagbabalik niya sa ABS-CBN ay nagbibigay sa kanya ng access sa mga dekalidad na proyekto. At higit sa lahat, yung pagkakataon makatrabaho ang bagong henerasyon ng mga artista. Para siyang nagtatanim para sa susunod na yugto ng career niya. It's a very smart move. At lahat ng ito, yung 4 na dekada, yung pagiging in-demand na freelancer, at yung matalinong pagbabalik, may iisang pundasyon lang yan. So ano ba talaga ang sikreto para tumagal ng ganito sa isang napaka-competitive na industriya? Well, hindi lang ito tungkol sa talento. Ito yung pinakaaral na pwede nating makuha sa kanya. Siyempre, kailangan magaling ta. Pero para kay Gladys, mas matimbang pa rin ang ugali. Yung talento mo, yan yung magbubukas ng pinto para sa'yo. Pero yung magandang attitude at pakikisama mo, yan yung magpapanatili sa'yo sa loob ng kwarto. Ang simple pero ang bigat ng linyang to, no? Sa huli, laging mananalo yung magaling na mabait pa. Ito yung golden rule na nagdala sa kanya sa 4 na dekada ng tagumpay. Ganun ka simple, ganun ka powerful. At dito ko kayo iiwan sa isang tanong. Ngayong nagbabalik kapamilya na siya sa bagong kabanata ng kanyang karir, anong mga bagong karakter kaya ang bibigyan niya ng buhay? Anong mga bagong iconic roles ang tatatak na naman sa atin? Isang bagay lang ang sigurado, kailangan natin niyang abangan dahil siguradong mag-iiwan na naman siya ng marka.